Pero sa kanyang pahayag, iginiit ng Vice Presidente na mas marami raw importanteng bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Naku, maraming mas importanteng bagay. Parang sinasabi, yung putok ng butsi mo, hindi importante yun. Alam mo, ito Madam FL, kung ako sa'yo, I have an advice. Ito lang, simpleng advice lang ho ito, Madam Lisa. Huwag na kasi kayo nagpapaniwala dun sa mga vlogger ninyo. Sa akin ho kayo humingi ng payo. Huwag ko kayo nagpapaniwala sa mga vlogger ninyo. Huwag kayo nagpapaniwala kung sino yung nagbubulong sa inyo. Siyempre, yung mga nagbubulong sa inyo, sumisip-sip yan eh. Ganin mo. Banatan mo si BP para masira yan si BP. Mga ganon. Tapos, bubulungan ka pa ng mga vlogger dyan. Madam, magpa-interview kami para talagang namin, mga pagtanggol ka namin. Madam, for the content lang yung mga vlogger na yan. Lalo na yung si Katon Ying, mahilig sa content yan eh. Kaya nagagaganyan yan, gusto lang yan, magkaroon ng views para umangat yung channel niya. They don't care about you. Honestly, they don't care about you. Kung ako sa iyo, ito madam mas maganda, ganun na lang, shut up. Kasi always remember this. This is a serious advice. Ang tahimik, yan ang laging nananalo. Yan ang laging yung pumapalag. Ayan nyo lang silang kasi yung mga bira-birada sa inyo, unless totoo, patay tayo dyan. Pero kung kayo'y tatahimik lang, wala sanang ganito. Ang problema, tandaan ninyo, yung bitaw ninyo, ang dami pang tinamaan na hindi naman dapat tamaan. Halimbawa, yung may mga tattoo. Sa dami-dami ng may tattoo sa Pilipinas. Para mo sinabi, mabuti ang anak ko, walang tattoo. Mababait silang mga bata. So pag lahat na kaming tato, mas ugali na, demonyo na lahat na may tato. Madam, napakaraming may tato sa Pilipinas. Baka hindi nyo nakakalimutan nyo. Hindi ko naman alam, dito si kay Katon Ying, hindi man lang dinilit yung part na yun. Eto si Diego, ako walang tato, matino naman. Mali. Ako walang tato pero hindi matino. At iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng nahirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Grabe yun. Ang sakit nun, ma'am. Ang sakit. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Sa lahat na sinabi ni Madam BP Sara Duterte, yun sa droga ang pinakamasakit. Tala naman. Ibig sabihin, nawala na. Tapos ngayon, bumalik. Parang ganun. Talamak na naman.